nakakalungkot talaga yung nangyari na yun. Nakikiramay tayo dun sa lalo na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Masakit, no? Masakit ko. Usap ko yung father kanina, OFW siya, hinatid lang siya ng pamilya na sabi mo, tapos ito yung nangyari. So, secondly, salamat tayo sa Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Angan, sa kanila. Kinumit niya na lahat ng gastos ng mga namatayan, ng mga na-injure, sasagutin po ng isang Miguel Corporation. So, unang-una, merong dalawang namatay kasama na yung batang-batang 5-year-old daughter sa OFW natin. May tatlong injured. Currently, nasa San Juan de Dios Hospital siya. Binas sila doon. So, pag-asal po natin, okay naman sila. Pero initial reports, I think, okay naman. So, they're there. They're receiving the proper medical care. Okay, so the driver of the Fort Everest is in custody right now. Kasama ko si General Abesha ngayon. Siya ang lead investigator natin. In custody yung driver. Nandito siya sa AIA. Review din namin ang CCTV. Kaya ako nagtagal ng konti, review namin ang lahat ng CCTV tapes. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinatid at pagkababa ng pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero. Pumunta na yung pasahero sa pakasok ng NAIA at doon na. No? Biglang nakita namin yung sasakyan na gumagasa. So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para malagasan. No? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito. Dito siya huminto. Dito. Somewhere here. Pumunto siya dito, binaba yung pasahero at ayun, hindi natin ngayon alam kung ano ang nangyari. No? Ayoko munang magsabi ng kahit ano, ng detalye, kasi ongoing ang investigation ni General Abesha at ng PNP. So, let us please allow the PNP to do its job. They are investigating it. They are interviewing the driver. The driver will be subjected to mandatory drug testing by the SOCO, by the PNP. And we will also have to look at other angles of the CCTV footage. So let's wait for that. But initially, mukha namang hindi siya pumunta dito para managasan. So we will just have to find out anong nangyari talaga. So yun lang muna, everyone. So please, we just would like to ask everyone to please respect the victims. Nabalitaan ko maraming mga social media footage na lumalabas ngayon ng mga taong nag-upload sa Facebook. Ang pakiusap lang po namin, respetuhin naman po natin yung mga pamilyang namatayan. No, wag naman po natin sanang gagamitin ito para lang kumuha ng views sa social media. No? Napakasakit po ng dinadaanan ng mga pamilya ngayon. At wag naman natin i-take advantage yon para lang makakuha ng mga views. No? And I'm asking the media also, please, no, let us not use this social media footage, no, just to get mileage. Please lang. No? Napakasakit po nito para sa mga pamilya. So let's please respect that.
So I'll just leave it at that. I will not entertain questions for now. Let's just wait for the PNP to do its job, and we will keep giving you updates as they come. So yun lang. Thank you very much. Okay? Thank you. Yan, si Secretary Constitution, hindi na muna mag-entertain for now ng anumang tanong ng media at nagbayad na siya. So ulitin ko lamang, dalawa ang kumpirmadong patay, isa yung batang babae na 5 years old, lumalabas na 5 years old. Pero binabanggit ng kamag-anak kanina ay 4